Chat History. Buhay ni Tatay Digong. Si Rodrigo Roa Duterte, mas kilala bilang Tatay Digong, ay ipinanganak noong ika-28 ng Marso taong 1945 sa Maasin, Southern Leyte. Siya ay isang prominenteng politiko sa Pilipinas, na kilala sa kanyang matapang at kontrobersyal na pamamahala, lalo na bilang Pangulo ng Bansa mula 2016 hanggang 2022. Narito ang isang maikling pagtalakay sa kanyang buhay. Maagang buhay at edukasyon. Si Duterte ay lumaki sa Davao, kung saan naging gobernador ang kanyang ama, si Vicente Duterte. Ang kanyang ina, si Soledad Duterte, ay isang guro at aktivistang panlipunan. Natapos niya ang kanyang bachelor's degree sa Political Science sa Lyceum of the Philippines at kalaunan ay nagtapos ng abogasya sa San Beda College. Karera sa politika bago ang pagkapangulo. Paiskal sa Davao, nagsilbi si Duterte bilang Assistant City Prosecutor ng Davao City noong 1970s. Mayor ng Davao, si Duterte ay naging alkalde ng Davao City sa loob ng mahigit 2 dekada, 1988 hanggang 1998, 2001 hanggang 2010, at 2013 hanggang 2016. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, nakilala ang Davao bilang isa sa mga pinakaligtas na lugar sa bansa dahil sa kanyang masigasig na kampanya laban sa krimen at droga. Kongresista at bise-alkalde, nagsilbi rin siyang kinatawan ng unang distrito ng Davao mula 1998 hanggang 2001 at bise-alkalde mula 2010 hanggang 2013. Pagkapangulo, 2016 hanggang 2022. Kampanya laban sa droga, ang administrasyon ni Duterte ay kilala sa pinaigting na War on Drugs. Bagaman sinusuportahan ito ng marami dahil sa pagbaba ng mga krimen, naging kontrobersyal ito dahil sa mga alegasyon ng paglabag sa karapatang pantao at extrajudicial killings. Foreign policy, pinaigting ni Duterte ang ugnayan ng Pilipinas sa China at Russia, habang madalas niyang pinapuna ang mga tradisyonal na kaalyado tulad ng Estados Unidos at European Union. Build, Build, Build program, isinulong niya ang malawakang infrastruktura, kabilang ang mga daan, tulay, at paliparan, na bahagi ng Build, Build, Build program para sa pag-unlad ng ekonomiya. Kontrobersya at kritika. Bukod sa War on Drugs, kritikal ang iba sa kanyang mga pahayag laban sa simbahang Katolika at sa media. Kilala rin siya sa pagsasalita ng diretsahan at madalas ay may pagmumura, bagay na nagustuhan ng ilan ngunit kinondena ng iba. Buhay pagkatapos ng pagkapangulo. Pagkatapos ng kanyang termino noong 2022, sinabi ni Duterte na babalik siya sa Davao para mamuhay ng tahimik. Sinundan ng kanyang anak na si Sara Duterte Carpio ang yapot niya sa politika, na nagwagi bilang vice-presidente sa halalan ng 2022. Patuloy pa rin siyang aktibo sa ilang pampublikong gawain, bagaman madalang na siyang makibahagi sa pambansang politika. Si Rodrigo Duterte ay nananatiling isang polarizing figure, pinupuri ng kanyang mga taga-suporta bilang isang leader na matapang at may political will, ngunit mariing binabatikos ng kanyang mga kritiko dahil sa umano'y pag-abuso sa kapangyarihan.